Ang kwentong ito ay nagsisimula sa isang wyvern, at habang malaya itong lumilipad at paikot-ikot sa kalangitan, ay napansin siya ng isang lalaki na mabilis tumatakbo sa kalupaan. Agad ngang napatigil ang lalaking ito matapos niyang makita ang wyvern na malayang nakakalipad, at ng mga oras ding yun ay tila nahanap na niya ang dahilan, upang magdesisyon itong tumigil bilang isang great magician ng isang pamilya, at ang pamilyang ito nga ay ang Deculan family. Ang mga magician ng Deculan family na katulad niya, ay tinatawag na troubleshooter, sila ang mga nag-aayos sa mga anumang gulo o gusot na kinakasangkutan ng pamilya. At sa mga sumunod na araw nga ay makikita natin ang isang uwak, at habang nagliliparan ang mga ito sa kalangitan, ay sakal-sakal naman ng ating bida ang isang lalaki, habang sinasabi na siya na lamang umano ang natitira. Habang ang lalaking ito naman ay tinawag siyang troubleshooter number 1, at sinabi na mukhang tinago niya ang tunay niyang abilidad, dahil ang mga ginagamit nga niyang abilidad sa pagkakataon nito, ay hindi abilidad ng mga pangkaraniwang troubleshooter lamang. Pero sa kasalukuyan nilang sitwasyon ay siya umano dapat ang nagtatanong, at agad na din niyang kinuha ang aklat mula sa kanyang likuran, sabay tanong kung ito ba ay isang grimoire, na agad namang kinumpirma ng lalaking ito. Sabay tanong kung akala daw ba ng ating bida, ay pagagalawin siya ng Deculan family para lamang hanapin ng isang aso na katulad niya. Pero tinanong lang din naman ng ating bida, kung ang mga asong katulad niya na wala namang kakayahan, ay talagang pinagalaw ba ng Deculan para sa isang grimoire lamang. Sunod ay tinanong nga ng ating bida kung paano ito gamitin, pero agad namang sinabi ng lalaki na hindi umano niya alam. Ngunit alam nga ng ating bida na sakim ang pamilyang Deculan, at kung talagang tinatago nila ang grimoire na ito sa isang vault, kahit pa hindi nila ito alam gamitin, at kung talagang hinahabol siya ng mga ito para sa grimoire na kanyang hawak, ay sigurado umanong mahalaga ang grimoire na ito. Muli ay sinabi nga ng lalaki na ibalik na niya ang grimoire, dahil pag ginawa umano ng ating bida yon, ay siya mismo ang magmamakaawa sa head ng Deculan family, upang makabalik siya sa serbisyo, ngunit napangiti lang naman ito sa mga sinabi ng lalaki. At agad na tinanong kung ang tulad ba niyang manager ng mga troubleshooter, ay may kakayahan upang ibalik siya sa pwesto, dahilan upang hindi makasagot ang lalaki. Sunod ay tinanong nga ng ating bida, kung ano umano ang mga huling habilin niya, pero minura lang naman siya ng lalaking ito, kaya sinabi ng ating bida na kahanga-hanga talaga siya, pero ngayon ay lumalabas na ang tunay niyang kulay. Pero ng mga sandaling yun nga din, ay naramdaman nito ang pagdating ng isang lalaki na may hawak na tungkod, at agad nga niyang nasabi na mapanganib umano ang lalaking parating. At ang panganib ng naramdaman ng ating bida, ay mula sa lalaking umaapaw ang kapangyarihan, at habang naglalakad ito patungo sa kanila, ay sinabi niyang matalas umano ang pandaman ng ating bida, sabay sabi na kinagagalak niyang makita ang ating bida. Sunod ay nagpakilala nga ito bilang si Pa Aaron von Deculan, at siya ang head ng Deculan Magic Family sa silangang kontinente. Matapos nito ay tinanong niya kung maaari bang ibigay ng ating bida sa kanya ang grimoire, matapos umano nun ay maaari na din silang makapag-usap ng maayos, habang ang ating bida naman, ay naisip na matapos ang ilang dekada niyang pagsiserbisyo sa Deculan family, ay ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang family head. Ayon sa kaalaman ng ating bida, ay ang Deculan Magic Family mula sa silangang kontinente, ang may pinakamalalakas na mga magician, at isa na nga dito ang family head nila, kaya naman napapatanong ang ating bida sa kanyang sarili, kung anong klase kaya ng tao ang isang ito. At taliwas sa iniisip ng ating bida na pagkatao ng family head, ay nakangiti ito ngayon sa kanyang harapan, kaya naman agad niyang sinabi na nakakaasar umano ang kanyang itsura, dahilan upang magtaka at matahimik ng pansamantala ang family head. Sunod ay sinabi nga din nito, na walang hiya umano ang family head, dahil nais nitong agawin sa ating bida ang pinaghirapan niyang kunin, at agad na niya itong tinago, pero bahagyang natawa lang naman ang family head. Matapos nito ay biglang tumawa ng malakas ang dalawa, pero sa loob-loob ng ating bida ay masyado ang takot na kanyang nararamdaman, at agad na din siyang napapamura, habang sinasabi na dapat umano ay kinain na niya ang wyvern na nakita niya kahapon, dahil sa pagkakataong ito ay mukhang minamalas na siya, sapagkat personal nang nagtungo ang family head sa kanya. Bukod doon ay naisip nga din niya, na ang aura pa lamang ng family head ay hindi na biro ang lakas, at ito na nga din daw ang pinaka-nakakatakot na magician na kanyang nakaharap. Samantala, bigla namang sinabi ng family head na ang pagpatay sa ating bida upang makuha ang grimoire, ay napakasimpleng bagay lamang para sa kanya, pero hindi nga lang daw yun ang sadya niya kaya siya nagtungo dito. At agad na din niyang sinabi na bumalik na umano sa Deculan family ang ating bida, sabay sabi ding matapos niyang ibalik ang grimoire,
ay patatawarin siya sa lahat ng pagpatay at kasalanan na kanyang nagawa. Pero nanatili namang tahimik ang ating bida, kaya sinabi ng Dekulan family head na ang talento umano niya ay talagang kahanga-hanga, dahil matapos niyang mapanood ang pakikipaglaban ng ating bida, ay nagsisisi umano siya na hindi niya agad napansin ang talento nito. Pero sino nga daw bang mag-aakala, na ang isang maduming daga mula sa slum na katulad niya, na tanging ang inaral lamang ay ang mga abilidad para sa troubleshooter, ay aabot sa ganitong antas ang abilidad. Sabay tanong sa ating bida kung gaano kaya kataas ang maaabot niya, kung tutulungan siya ng Dekulan family ngayon, at kung gaano umano kalayo ang mararating niya, pag naging isa siya sa mga nagsisilbing espada ng Dekulan family. Sunod ay sinabi nga din ng family head, na magsilbi umano ito sa kanyang tabi, nang sa ganon ay mas mapalakas at mapalaki pa nila ang Dekulan family, at ang pangalan nga daw niya ay makikilala sa buong kasaysayan, sabay sabi na magbalik na siya sa Dekulan family. Pero bago umano ang lahat, ay dapat na ibalik muna ng ating bida ang grimoire, at sinabi nito na sige umano. Kaya naman masyado ang tuwa ng family head, habang sinasabi na ibigay na niya ang grimoire ngayon, pero sinabi naman ng ating bida na sa isang kondisyon umano. At ang kondisyon ng ito, ay kailangan niyang ibigay sa ating bida ang kanyang pwesto, bilang Dekulan family head, matapos nun ay maaari na daw silang mag-usap ng maayos, kaya naman ang kanina lamang na natutuwang mukha ng family head, ay biglang nilabasan ng mga ugat niyang gigil sa inis. Sunod ay sinabi ng ating bida, na hindi daw ba at pinanood ng Dekulan family head ang kanyang mga laban, sabay gamit sa kanyang abilidad, upang patayin ang troubleshooter manager, sabay tanong kung ilan na daw sa tingin ng family head, ang namatay gamit ang kanyang abilidad na ito. Pero pansamantala lang naman natahimik ang family head na mukhang di na makapagtimpi, at agad nang tinanong ang ating bida kung ito daw ba talaga ang nais niya, at maaari nga daw siyang amatay ng dahil dito. Ngunit kahit alam nga ng ating bida na maaari siyang mamatay, ay pinili pa din niyang tumakbo upang sugurin ang family head, at agad na siyang naglunsad ng pag-atake sa pagnanais na kalabanin ito. Pero matagumpay naman itong nadepensahan ng family head, at habang patuloy nga ang salpukan ng kanilang abilidad, ay sinabi ng ating bida na susukatin muna niya ang agwat ng lakas nila, habang ang family head naman, ay sinabi na mukhang kailangan muna niyang turuan ng leksyon ang ating bida. At sa isang kumpas nga ng kanyang kamay, ay umangat ang lupa na siyang ginamit niya upang atakihin ang ating bida, at habang pinapanood nito ang ating bida, ay napapamura naman siya, dahil sa nakakabaliw umano ang lakas ng family head. Sunod ay nagkaroon nga ng pagsabog, pero mabilis namang lumayo ang ating bida, na iniisip na ito daw pala ang lakas ng family head, at bukod na sa malalakas niyang pag-atake, ay wala din itong makitang kahinaan sa depensa ng family head. At habang patuloy nga siya sa pagtakbo, ay isang pag-atake ang tumama sa kanya, at tinanong nga ng family head kung nais ba talagang sukatin ng ating bida, ang agwat ng kanilang lakas, dahil may mga bagay umanong hindi na kailangan pang sukatin. At kasabay nga ng paglunsad ng isang malaking magic circle ng family head, ay sinabi niyang hindi na kailangan pang sukatin o pagkumparahin ang kanilang lakas, at isang malakas na pagsabog nga ang naganap mula sa pag-atake ng family head. Matapos nito, ay sinabi ng family head na haayaan muna niyang mabuhay ang ating bida, at agad na tinanong kung nagbago na ba ang isip niya, at kung handa na ba siyang makipag-usap ng maayos ngayon. At habang puno nga ng usok ang paligid, ay tinanong ng ating bida kung ano ang mangyayari pag niyuko niya ang kanyang ulo ngayon, at kung talaga bang makakabalik siya bilang tagapagsilbi ng Dekulan family, kaya naman agad nitong tinanong kung pumapayag na ba ang ating bida sa nais niya. Pero bigla nga nitong ginamit ang kanyang abilidad, at matapos siyang makagawa ng isang circle, ay agad niyang minura ang family head, at sinabi na sawang-sawa na siyang kumain ng mga pagkaing aso. Sunod ay nilunsad nga niya ang pinakamalakas niyang pag-atake, pero muli naman itong nadepensahan ng family head, habang ang ating bida naman ay tinatanong, kung sino daw ba ang magnanais pang bumalik sa pagiging aso, dahil kahit umano malaki at makintab ang tahanan ng Dekulan, ay isa pa din itong kulungan para sa mga aso. Pero sinabi lang naman ng family head na nakakaawa ang ating bida, agad na din niyang ginamit ang kanyang abilidad, at matapos itong makagawa ng isang malaking magic circle, ay sinabi niyang ipapakita niya sa ating bida, kung ano ang ibig sabihin ng malakas at nagyuumapaw na kapangyarihan, at sunod-sunod na malalakas na kidlat nga ang bumagsak mula sa kalangitan. Matapos nito, ay agad na lumapit ang family head sa ating bida, at punong-puno pa din ito ng paghanga sa kanyang abilidad, dahil akala nga daw ng family head ay mamamatay na siya, pero nanatili pa din siyang buhay sa kabila ng ginawa niyang pag-atake. Sunod ay tinanong niya ang ating bida,
kung sa pagkakataong ito daw ba ay alam na niya, ang diferensya sa kanilang lakas at kapangyarihan, at agad nang sinabi ng ating bida na nakakabaliw umano ang kanyang lakas. Kung kaya naman tinanong ng family head, kung handa na ba siyang makipag-usap ng maayos ngayon, dahil hanggang ngayon ay nais pa din niyang pabalikan sa Dekulan family ito. Pero tinanong lang naman ito, kung nais ba ng family head na maging isang aso at troubleshooter siya ulit, pero ayon sa family head ay hindi umano yun ang nais niya. At bigla ngang nanlaki ang mga mata ng ating bida, nang sabihin ng family head na nais niyang gawin na family head ng Bongshin family ito. Ang Dekulan family ay ang mayroong pinakamalalakas na magician sa silangang kontinente, bukod doon ay mayroon din umano itong sapat na lakas, upang gapiin ang kasalukuyang imperyo, at hindi nga siya makapaniwala, na ngayon ay nais siyang gawin na isang vassal ng Dekulan family head. Sunod ay inilabas nga nito ang grimoire, at agad na tinanong ang family head kung umpisa pa lang daw ba, ay nais na talaga siyang gawin na vassal ng family head, pero sinabi lang naman ito na masyadong minamaliit ng ating bida ang kanyang kakayahan, at bukod sa nais niya itong gawin na vassal, ay nais din daw niyang maibalik ang grimoire. At matapos nga niyang mailabas ang grimoire, ay agad niyang inunat ang kanyang mga kamay upang ibigay ang grimoire sa family head, kaya naman sinabi nito na mainam umano, at tama lang ang naging desisyon niya. Magaling, ngayon ay mapapawalang sala ka na sa lahat ng iyong mga nagawa wika pa nga nito, at magmula umano ngayon ay matatamasa na ng ating bida ang kaluwalhatian ng Dekulan family. Pero bigla ngang binalot ng purple na apoy ng ating bida ang grimoire, kaya naman agad nitong tinanong kung ano ang kanyang ginagawa, pero tinanong lang naman ng ating bida, kung sa tingin daw ba ng family head ay basta-basta na lang niya itong ibabalik, sabay sabi na mas nanaisin pa niyang masunog at maging abo na lamang ang grimoire. Dahil dito ay agad siyang pinagbantaan ng family head, na hindi siya magkakaroon ng madaling kamatayan, pero sinabi naman ng ating bida na manahimik siya at makinig. Sunod ay sinabi nga ng ating bida na hindi niya kinuha ang grimoire para lang sa pera, bukod doon ay wala din naman daw talaga siyang natatanggap na sahod, sa pagiging troubleshooter, kung kaya ano daw ba ang dahilan upang itago pa niya ang grimoire, na simula pa lang ay alam na niyang konektado sa pera. Sunod ay tinanong nga ng ating bida, kung nabalitaan o narinig na ba ng family head, ang patungkol sa isang troubleshooter na kinain ng isang young master sa Dekulan, at agad nga nitong napagtanto na gumamit ang young master ng forbidden magic. Tama wika naman ng ating bida, at gamit nga daw ang forbidden magic na yun, ay nilamon ng young master ng Dekulan family ang kanyang mga kasamahang troubleshooter, pero pinagtakpan ng Dekulan family ang lahat ng patungkol sa bagay na yun. Dahilan naman upang tanungin ng family head, kung ginagawa ba ito ngayon ng ating bida upang maghiganti, pero sinabi naman ng ating bida na hindi niya sasayangin ang oras niya sa paghiganti, dahil alam niya sa kanyang sarili na walang saysay ang buhay ng mga troubleshooter na katulad niya. Kaya ganun din umano ang kanyang mga kasamahan. At ang tanging nais nga lang daw ng ating bida, ay iparamdam sa Dekulan family ang karapat-dapat sa kanila, at yun nga ay ang mawalan sila ng malaking halaga ng pera, o ng grimoire na may katumbas na malaking halaga ng pera. Sunod ay sinabi nga nito, na nakapagdesisyon na umano talaga siyang mag-retiro bilang troubleshooter, kaya naman wala nang dahilan upang gumapang pa siya pabalik sa Dekulan family. Agad namang tumalikod ang family head, at sa isang pitik nga ng kanyang mga daliri, ay nabalot ng asul na apoy ang ating bida, at ayon sa family head, ay ito umano ang hindi matatawarang blue flame ng Dekulan family, ang apoy na kailanman ay hindi humuhupa o namamatay. Sunod ay sinabi nga nito, na dahil sa sinunog niya ang grimoire, ay pagsisisihan umano ng ating bida ang kanyang desisyon, dahil ngayon ay masusunog ang bawat laman ng kanyang katawan at pagkatao. Pero sinabi naman ng ating bida, na wala umano siyang pinagsisisihan, dahil kung ang tanging makakapagligtas lamang sa kanya, ay ang pagiging aso ulit ng Dekulan family, ay mas nanaisin pa niyang magbalik sa gray zone, at kung magagawa nga lang daw niya ito, ay buong kagalakan niyang tatanggapin ang kanyang kamatayan, at agad nga itong tumawa ng pagkalakas-lakas. Sunod ay bigla nga siyang sumigaw, at naisip na ngayon lang niya naramdaman ang pagiging malaya, yun nga lang ay hindi siya nakatakas ng buhay. Gayunpaman ay wala umano siyang pinagsisisihan, at kung muli nga lang daw siyang mabubuhay, ay mamumuhay siya ng malaya, habang sinisiguro na maghihiganti na siya sa pagkakataong yun. Pero bigla ngang nagtipo ng hangin patungo sa ating bida, kaya naman masyado ang kanyang gulat, dahil nang hanapin niya ang family head, ay napansin itong tumigil ang oras, agad na din siyang napapatanong, kung ang grimoire ba ang may kagagawan nito, hanggang sa unti-unti ngang nagliwanag at nabalot ng asul at itim na enerhiya ang grimoire, matapos nito ay bigla ding nagliwanag ang kanyang dibdib,
at isang kakaibang magic circle ang lumabas. At kasabay nga ng pagkalansing ng barya, ay ang pagbabalik ng kanyang kamalayan, kaya naman napapatanong ito sa kung ano ang nangyayari, dahil ang alam niya ay kasalukuyan siyang nasusunog kanina lamang. Dahil dito ay naisip niyang may kakaiba sa mga nangyayari, at agad na napatanong kung nasaan siya, hanggang sa maramdaman niyang pamilyar ang lugar na ito, gayon na din ang mga pangyayari, at nasabi na lang na nakabalik siya sa nakaraan. Sunod ay pansamantala pa nga siyang natahimik, matapos niyang maalala na ang lugar na ito, ay ang tinatawag na Black White Zone, at ang lugar din na ito ang kinalakihan ng ating bida, kung saan ay araw-araw siyang nanlilimos upang makakain, bago pa siya maging troubleshooter ng Dekulan family. At dahil din dito ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata, dahil hindi nga siya makapaniwala na nakabalik talaga siya sa nakaraan. Makalipas pa ang ilang sandali, ay minabuti nitong ikutin ang buong lugar, at matapos niyang makumpirma na ito nga ang Black White Zone, ay muli siyang napapatanong kung ano ang nangyayari. Agad nga din siyang humarap sa tubig, at dito ay nakumpirma niyang siya nga ito, ng mga panahong bata pa lamang siya. Ngunit ang magic circle sa kanyang dibdib, ay hindi naman naglaho kahit pa nakabalik na siya sa nakaraan. Matapos pa ang ilang sandali ng kanyang pagmumuni-muni, ay sinabi nitong hindi niya alam kung paano ito nangyari, pero sigurado nga siyang ang grimoire ang dahilan ng lahat ng ito. Gayunpaman, ay isang malaking katanungan pa din naman sa kanya, kung may kapasidad ba talaga ang grimoire upang gawin ito. Sabay sabi na dahil sa mismong family head ng Dekulan family ang nagtungo sa kanya, ay napatunayan niyang mahalaga talaga sa kanila ang grimoire. Ngunit dahil sa limitadong impormasyon lamang ang alam niya patungkol sa grimoire, ay tinanggap na lang nito ang kasalukuyan niyang realidad, dahil para sa kanya ay isang magandang pagkakataon na din ito. Bukod doon ay naisip nga din niya, na masyado talaga itong makatotohanan para maging isang panaginip lamang, at ang isang patunay nga na buhay talaga siya, ay ang masangsang na amoy mula sa tubig sa kanyang tabi. Sunod ay napatingin nga ito sa kanyang mga kamay, at sinabi na isa itong magandang panimula para sa kanya, at dahil dito ay tiyak na matutupad na niya ang kanyang mga nais o pangarap sa buhay. Sunod ay sinabi nga sa atin, na minsan ay nagkaroon na din siya ng pangarap, at ang pangarap na yun ay siya ding pangarap ng kanyang mga kasamahan, bukod doon, ay yun din ang dahilan kung bakit nais na niyang magretiro bilang troubleshooter. Dito ay binalikan nga din niya ang isang alaala, at tinawag siya bilang number 1, sunod ay tinawag siya nito sa kanyang pangalan na Aster, at sinabi na dati ay mga palaboy lamang sila sa Black White Zone, kung saan ay wala silang mga maisuot, pagkain, at wala ding pinag-aralan. Sabay tanong kung alin sa mga nabanggit niya ang maituturing na pinakamalala ni Aster, at sinabi nga niyang ang kawalan ng makain, pero sinabi naman ng kanyang kaibigan, na kung tanging pagkain lang ang kakulangan o wala sila, ay wala sana sila sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Sunod ay tinanong nito ang ating bida, kung ano sa tingin niya ang dahilan kung bakit ganito ang buhay nila ngayon, pero sinabi lang naman ni Aster na ayos lang sa kanya, ang kasalukuyan nilang sitwasyon. Dahilan upang mainis sa kanya ang kaibigan niya, at sinabi na ang tinatanong niya, ay kung bakit tila naging patapon at basura ang kanilang buhay, pero muli ay sinabi naman ni Aster, na ayos lang sa kanya ang kasalukuyan nilang sitwasyon. Kaya naman tuluyan na itong nagalit, at matapos ngang makita ni Aster ang itsura nito, ay sinabi na lang niya na magpatuloy na lang ito sa mga nais niyang sabihin, basta ayos-ayusin na lang niya ang kanyang itsura. At dito nga ay sinabi ng kanyang kaibigan, na ang kawalan ng pinag-aralan ang pinakamasaklap sa lahat, dahil kung naturuan lamang sila at kung nakapag-aral lamang sila ng mabuti, ay hindi sana sila naging alipin ng mga walang pusong nobles. Sunod ay sinabi nga nito, na kung darating ang araw na makakapag-retiro siya, ay nais niyang magtayo ng isang library. Isang library, na walang pinipiling kasarian o antas ng pamumuhay, kung saan mayaman o mahirap man, ay maaari at malayang makakapagbasa ng mga libro. Pero ang ating bida nga daw, ay mas mataas ang pangarap kumpara sa kanyang kaibigan, dahil ang nais niya ay ang makapagtayo ng isang tower. Wala naman daw siyang rason kung bakit nais niyang magkapagtayo ng tower, at nais nga lang daw niya ng matataas na bagay, bukod doon ay hindi mahalaga kung saan niya ito may tatayo, at ang lahat ng mga libro na kanyang mahahanap, ay ilalagay niya sa tower na ito. Pero nais nga daw niyang masiguro ang isang bagay, at yun ay ang mga sekretong manual at techniques ng Dekulan family. Kung saan ay ilalagay niya din ang mga ito sa unang palapag ng tower, nang sa ganun ay malaya itong mababasa ng mga palaboy sa Black White Zone, gayon na din ang mga bastardong anak ng noble families, kasama na din dito ang mga tindero at tindera sa mga palengke.
Nais nga din daw niyang ilagay ang crest ng Deculan family sa takip ng libro, at ang mga techniques na nilalaman ng mga librong ito, ay ang mga teknik na pinapahalagaan ng mga taga-Deculan, ng higit pa sa kanilang buhay. At habang ini-imagine pa nga lang niya ito, ay masyado na ang paglalaway sa tuwa ng ating bida, pero ang pinakamalaking problema nga daw, ay kung paano niya makukuha ang mga techniques na yon. Sunod ay sinabi nga niya, na bahala na ang sarili niya sa hinaharap, na problemahin kung paano makukuha ang mga techniques ng Deculan, at isa nga lang daw ang sigurado siya ngayon, at yun ay ang masisiraan ng ulo ang mga taga-Deculan, pag naikalat niya ang mga sekretong techniques nila. Pero habang nangangarap nga ng gising ang ating bida, ay isang sapatos ang lumapat sa kanyang muka, matapos siyang sipain ng isang lalaki, na nagsasabing kanina pa niya hinahanap si Aster sa buong black-white zone. At habang patuloy nga sa pagtadyak ang lalaking ito sa ating bida, ay sinabi niyang dapat umano ay nanatili lamang siya sa kanyang pwesto, sabay tanong kung bakit nandito siya, at kung nais na ba niyang mamatay. Habang si Aster naman, ay napapatanong sa kanyang sarili, kung sino ba ang lalaking ito, at kung bakit siya sinasaktan, at habang iniisip nga din niya na isa siyang troubleshooter, na madami ng laban na pinagdaanan, ay sinalo niya ang isa sa pag-atake ng lalaki. Kaya naman agad din itong tinanong, kung bakit umano hinaranggan ni Aster ang kanyang pagsipa, pero sinabi lang naman ng ating bida, na 7 beses siyang tinadyakan nito, at 10 beses nga daw ang balik ng kanyang pagbawi. Dahil dito ay nagulat ang lalaki sa mga ginawa at sinabi ni Aster, agad na ding naglunsad ng isang uppercut ang ating bida, pero biglang naglagutukan ang kanyang mga buto, kaya naman agad itong nagtaka, at napapatanong kung nabali daw ba ang kanyang braso. Habang ang lalaki naman, ay biglang sinuntok ang ating bida, habang tinatanong kung ngayon ay may lakas na ba siya ng loob, upang atakihin ang nakakatanda sa kanya. At matapos nga siyang bumagsak, ay nagpatuloy ang lalaking ito sa pagtadyak kay Aster, habang sinasabi na siya ang pinakabata sa kanilang lahat, pero ngayon ay may lakas na siya ng loob upang saktan siya, sabay tanong na din kung nababaliw na ba ang ating bida. Na wala namang magawa kundi umiyak na lamang, habang iniisip na masakit talaga, pero mas nasasaktan nga daw ang kanyang puso, kaysa sa kanyang katawan na nakakatanggap ng patuloy na pag-atake. Hanggang sa biglangang natapakan ng lalaki ang isang bato, dahilan upang mawala ang balanse nito sa kanyang katawan, at agad na nahulog sa lubak, kaya naman naisip ng ating bida na ito na ang kanyang pagkakataon. Agad namang tumayo sa lubak ang lalaki, at habang nasusuka nga ito sa amoy ng tubig at dumi sa tubig, ay sinamantala naman ni Aster ang pagkakataon upang tumakbo, kaya tinanong ng lalaking ito kung saan siya pupunta. Pero sa isip nga ng ating bida ay hindi siya tumatakas, nang dahil sa isa siyang duwag, dahil ang tawag daw dito ay tactical retreat, bukod doon ay tumatak naman na sa kanyang isip ang pagmumuka ng lalaki, kaya naman ang 57 pag-atake na kanyang natanggap, ay tumatak na sa kanyang puso. Bukod doon ay ilang dekada na nga daw siyang troubleshooter, at ang taong tulad niya, ay hindi kailanman sumusuko, sa madaling salita ay maghihiganti ito. At makalipas pa nga ang ilang sandali, ay nagtago ito sa isang eskinita, dito ay napag-alaman niyang hindi maganda ang sitwasyon ng kanyang kamay, at dahil sa napilay ito matapos ng tangkanyang pagsuntok sa lalaki, ay nasabi ng ating bida na sadyang napakahina ng kasalukuyan niyang katawan. Dahil din dito, ay naisip ng ating bida na sa ngayon ay kailangan niyang kalimutan muna ang patungkol sa pangarap niyang tower, dahil ang kailangan niyang unahin ay kung paano mapapalakas ang katawan niya. Nang bigla namang may nagtanong kung nagugutom ba siya, at ito nga ay ang isang bata na sinisipsip ang kanyang daliri, kaya naman agad ding tinanong ni Aster kung kilala ba siya nito, pero sinabi naman ng isa na hindi umano. Dahilan upang pansamantalang matahimik ang ating bida, at naisip nga niyang tila basahan man ang suot nito, ay mukha namang magarbo at mamahalin ang mga ito, kaya maaari umanong mula sa isang bumagsak na noble family ang bata sa kanyang harapan, nang dahil sa mga kaaway nilang nobles din, o sa madaling salita ay para daw siyang naglalakad na bomba, at anumang oras ay maaaring magdulot ng panganib sa ating bida. Agad nga niya itong tinawag na bata, pero bigla naman itong nagpakilala bilang si Damian, at nang sasabihin sana ni Aster na lumayo-layo ito sa kanya, ay bigla namang sinabi ni Damian, na ang pangalan ng kanyang ina ay Bianca. Dahil dito ay nainis nga ang ating bida, at tinanong kung mapurol ba ang kanyang utak, pero bigla nitong sinabi na wala na daw siyang nanay, kaya naman sinabi ng ating bida na wala na daw siyang tatay, at muli ay sinabi nga niyang umalis na ito, habang iniisip na mas mainam kung umiwas siya kay Damian. Pero tila wala naman itong narinig, at nanatili pa ding nakatayo sa tabi ng ating bida,
na muling tinanong kung hindi pa rin ba siya aalis. Pero sinabi naman ni Damian na nais niyang sumama sa ating bida, dahilan upang mapatanong ito sa kanyang sarili, kung dapat na ba niyang suntukin ang nakakainis na bata. Sunod ay muli nga nitong sinabi, na umalis na si Damian, pero bigla naman itong nilapit ang kanyang kamay sa ating bida, habang tinatanong kung masakit ba ang namamaga niyang braso, at kasabay nga ng paggamit niya ng isang magic circle, ay sinabi nitong pagagalingin niya si Aster. At hindi nga makapaniwala ang ating bida, dahil biglang naglaho ang sakit at pamamaga sa kanyang kamay. Agad nga din niyang tinanong kung ano ito, at sinabi nga ni Damian na healing hand umano. Pero naisip nga nito na hindi healing hand ang tawag sa spell na yun, at agad nga niyang naalala na ito ang tinatawag na The Light of Healing. Ang secret technique na ito ay mula sa bumagsak na noble house ng Blondo family, at ang naging dahilan nga ng pagbagsak ng pamilyang ito, ay ang Dekulan family. Dahil dito, ay tila sumisigaw umano ang troubleshooter instincts ng ating bida, dahil ngayon ay mukhang nasangkot na siya, sa isang pangit at mapanganib na sitwasyon. Pero ang isang malaking katanungan nga sa kanya, ay kung paano napunta dito sa Black-White Zone, ang isang bata mula sa Blondo family, dahil kung tama umano ang kanyang pagkakaalala, ay hindi pa bumagsak ang Blondo family sa mga panahong ito. Sunod ay paulit-ulit nga niyang binanggit ang pangalang Damian, kaya naman agad na tinanong ng batang ito kung tinatawag ba siya ng ating bida, na biglang nanlaki ang mga mata sa gulat habang napapamura. Agad nga din niyang sinabi na ngayon ay naaalala na niya, ang isang tao mula sa Blondo family na magkaiba ang kulay ng mga mata, at ang taong yun nga ay mas kilala bilang, The Monster of Blondo, ang baliw na lalaking ito nga daw, ay hindi namamatay kahit ilang ulit pa siyang patayin, at sinabi na ito ay si Damian Von Blondo. Sunod ay masyado nga ang tuwa nito, matapos niyang makita ang mga langgam sa sahig, at habang binibilang nga nito ang mga langgam, ay hindi makapaniwala ang ating bida, na ito nga talaga ang halimaw ng Blondo family. Agad nga din niyang naalala, nang kasalukuyan pa siyang troubleshooter ay nakatanggap sila ng utos, na magtungo sa Blondo family, at dito ay napapatanong ang ating bida, kung bakit kailangan pa ang mga troubleshooter na katulad nila, pero sinabi naman ng kanyang kaibigan, na wala silang alam sa mga kasalukuyang nangyayari, sa mga nakakataas sa kanila at miyembro ng Dekulan family. Sunod ay sinabi nga nito kay Aster, na ayon sa mga nasagap niyang balita, ay mayroong halimaw sa Blondo family, at dahil nga daw dito ay madami nang namamatay, kaya naman agad na tinanong ni Aster, kung anong klase ito ng halimaw, at kung isa ba itong ogre. Pero matapos silang makarating ng Blondo family, ay hindi ito makapaniwala, sapagkat hindi isang ogre ang halimaw na kanyang nakikita, dahil ito nga ay isang tao, na pinunit ang katawan ng isa pang tao. At habang patuloy nga daw ito sa tila baliw niyang pagtawa, habang ito ay nakikipaglaban at pumapatay, ay patuloy din niyang ginagamit ang healing technique ng Blondo family. Kaya naman magmula noon ay tinawag na siyang The Monster of Blondo family, ang baliw na mangangatay ng tao, na kahit ilang ulit nilang patayin, ay hindi namamatay, at siya nga si Damian Von Blondo. Pero bakit daw kaya ang tagapagmana, at nag-iisang anak ng family head ng Blondo family, ay nandito sa Black-White Zone, pero bigla nga itong tumayo at sinabing pagkain umano, kaya naman tinanong din ni Aster kung ano ang ibig niyang sabihin. At masaya nga nitong sinabi na kumain na umano sila, dahil ayon sa kanyang ina, ay kailangan niyang kumain upang hindi magkasakit, at nagkasakit nga daw ang ating bida, nang dahil sa hindi siya kumakain. Agad naman itong tumayo, habang iniisip na tila nais niyang sapakin si Damian, nang dahil sa kanyang pananalita, at agad na niyang tinanong kung may pera ba si Damian, at bigla nga nitong pinakita ang isang sako ng ginto. Dahil dito ay agad siyang inakbayan ng ating bida, at sinabing magmula sa mga sandaling ito ay magkaibigan na sila, ngunit tinanong naman ni Damian kung ganun lang daw ba kabilis yun. Pero sinabi naman ng ating bida, na dahil sa sinabi niyang magkaibigan na sila, ay magkaibigan na talaga sila, at ang magkaibigan nga daw, ay hindi dapat na pinagdadamot ang mga bagay na meron sila. Sunod ay masaya nga nitong sinabi, na tara na kaibigan at magpakabusog tayo, at agad nga din silang naglaway, hanggang sa tanungin ni Damian, kung ano daw ang meron ng ating bida, na sinabi lang namang kaibigan lang ang meron siya. Samantala makalipas nga ang ilang sandali pagsapit ng gabi, ay bundat ang ating bida nang dahil sa dami ng kanyang nakain, pero lilingalinga naman si Damian, kaya tinanong ng ating bida kung ano ang kanyang ginagawa. At sinabi nga nito, na hindi umano niya alam na may bahay pala sa itaas ng kanilang pinagkainan, dahil dito ay lagi siyang natutulog sa labas, at ito nga daw ang unang beses na nakakita siya ng ganitong lugar. Agad nga din siyang sumampa sa kama,
At dito ay sinabi niyang naaalala na din niya ngayon, na wala din siyang ama katulad ng ating bida, pero sinabi naman ni Aster na mayroon siyang tatay, at pinagpilitan nga nitong wala umano. Sunod ay tinanong nga din nito, na hindi daw ba at meron din siyang ina, at muli ngang tinignan ni Damian ang paligid, habang tinatanong kung nasaan umano ang kanyang ina, dahil wala naman siyang makita, dahilan naman upang sumakit ang ulo ng ating bida. At naisip nga nito, na dahil sa wala umano ang ina ni Damian sa lugar na ito, ay sinasabi na ni Damian na wala siyang nanay, bukod dun ay naisip na din niya, na mas mainam kung alamin na lang muna niya ang kasalukuyan nitong sitwasyon. Agad nga din niyang tinanong, kung gaano katagal na itong nag-iisa, kaya naman agad ding nagbilang si Damian, at sinabi na magmula nang naglayas siya sa kanilang bahay, ay 10 beses na siyang natulog. Dahilan upang mapatanong ang ating bida sa kanyang sarili, kung pinalayas daw kaya siya sa kanila, at tinanong nga niya si Damian, kung ang ibig sabihin ba ng 10 beses niyang pagtulog, ay 10 araw na siyang wala sa kanilang bahay. Pero sinabi naman nito, na bukod sa normal na pagtulog ay umiidlip din siya, at sa madaling salita nga daw ay 2 beses siyang natutulog sa isang araw, o 2 beses siyang umiidlip sa isang araw, at kasama nga daw sa bilang niyang 10 ang mga pag-idlip niya. Kaya naman bahagyang naguluhan ng ating bida, at makalipas ang ilang sandali, ay naisip nitong mga 3 o 4 na araw pa lang na wala si Damian sa kanilang bahay, pero muli ay sinabi ni Damian, na magmula nang makarating siya sa lugar na ito, ay hindi pa siya umiidlip, dahil hindi siya komportableng matulog sa lupa. Kaya naman natulala na lang din ang ating bida, at agad na tumingin sa kanyang unan, agad nga din niyang tinakip ang unan sa kanyang muka, at sinigaw na isa daw talagang baliw si Damian. Sunod ay naisip nga nito, na habang nandito sa black-white zone si Damian, ay maaari siyang magsilbing tagapangalaga nito, at sa ganung paraan ay maaari siyang magkaroon ng ugnayan sa Blondo family, sabay sabi na hindi na din masama ang sitwasyon at idea na ito. Habang nakatingin nga siya kay Damian, ay naisip din ng ating bida na maaari itong makatulong, pag dumating ang panahon na kakalabanin na niya ang Deculan family, bukod doon ay madami ding aklat sa bahay ng Blondo family. Pero bago nga daw ang lahat ng yun, ay kailangan muna niyang asikasuhin ang patungkol sa lalaking ito, dahil ang 57 na suntok at tadyak na inabot niya, ay nakatatak pa din sa kanyang puso at isipan. Matapos nito ay tinawag nga niya si Damian, upang sabihin na maihiga na siya, kaya naman wag na siyang gambalahin pa, pero bigla namang tinanong ni Damian, kung ang gagawin ba niya ay breathing exercise, na agad namang kinumpirma ng ating bida, at sinabi na gawin din ito ni Damian. Agad na din niyang pinikit ang kanyang mga mata, habang iniisip na sa nakaraan niyang buhay, ay natuto lamang siya ng magic ayon sa mga teknik para sa troubleshooters, na binigay ng Deculan family, pero mababang antas at may limitasyon nga daw ang mga yon. Kaya naman pinasok at pinagnakawan niya, ng iba't ibang techniques ang mga noble families, at dahil dito ay ilang beses na siyang naligay sa bingit ng kamatayan. At ang mga teknik nga daw na na-master niya ng dahil dito, ay ang Knight's Reinforced Body, Spirit Arts, Summoning, Alchemy at iba't ibang techniques pa. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng tao na kanyang nakaharap bago siya mamatay, ay masasabi niya na isa talagang delubyo. Kaya naman sa pagkakataong ito, ay pag-aaralan niya ang foundation ng Deculans, at ito nga ay ang Heaven Source Art, at ang teknik umanong ito, ay siyang ugat ng lahat ng mga teknik ng Deculan family, na may kakayahang magamit at pag-isahin ang iba't ibang klase ng elemental mana. Sunod ay naisip nga ng ating bida, na dati ay kinabisado niya ang teknik na ito, kaya naman sa pagkakataon nito ay mapapakinabangan at mapag-aaralan na niya ang foundation ng Deculan family. Agad nga din niyang inactivate ang breathing technique, pero bigla ngang nagliwanag ang marka sa kanyang dibdib, kasabay nito ang paglabas ng magkakaibang kulay ng enerhiya, dahil din dito ay biglang nakaramdam ng matinding init sa kanyang katawan ng ating bida, kung saan ay tila magma ito na dumadaloy sa buo niyang katawan. Gayunpaman, ay naisip niyang kailangan niya itong tiisin at malagpasan. Bukod dun ay naisip nga din niya, na kailangan niyang ma-circulate ng maayos ang Heaven Source Arts, pero bigla nga siyang nagulat, matapos niyang makita ang mga impurities o dumi sa kanyang mana. Pero agad nga din niyang naisip, ang patungkol sa sekretong teknik na arcane power, at ito nga daw ay ginagamit lamang sa mga direct bloodline ng noble families. Ang arcane power, ay teknik sa puwersahang pagsunog ng mga duming naipon sa katawan ng isang tao, at matapos masunog ang mga duming ito, ay magaganap ang tinatawag na mana shower. At mukhang naging matagumpay naman ang ating bida, sa paggamit niya ng arcane power sa kanyang sarili, dahil matapos nito ay napansin niyang wala ng dumi sa kanyang mana, bukod doon ay napansin din niya,
na mas malinis at mas mataas na ang antas ng mana niya ngayon, kumpara sa nakaraan niyang buhay. Gayunpaman, ay naisip din ng ating bida na sa kasalukuyan niyang sitwasyon at lakas, ay mahihirapan pa din siyang mapabagsak ang Dekulan family, kahit pa ilang daang beses pa siyang ma-reincarnate. At ang tanging malinaw nga lang daw sa kanya ngayon, ay tumaas ng bahagya ang kanyang pag-asang mapabagsak ang Dekulan family, at ang dating troubleshooter nga daw na katulad niya, ay hindi marunong sumuko, kahit pa halos 0% lang ang tsansa niya. Samantala kinabukasan naman, ay masyado ang tuwa ni Damian matapos nilang baguhin ang kulay ng kanyang buhok, at dito nga ay naisip ng ating bida, na matapos nilang baguhin ang kulay ng kanyang buhok, gayon na din ang kanyang kasuotan, ay malamang sa hindi naman na daw siya agad-agad makikilala ng Blondo family. Sunod ay tinanong naman ni Damian, kung ano na daw ang gagawin nila ngayon, kaya naman pansamantalang nag-isip ang ating bida, at matapos nga siyang ngumiti, ay sinabi nitong mayroon silang bubugbugin ngayong araw. At makalipas pa nga ang ilang sandali, matapos magising ang lalaking ito mula sa kanyang pag-idlip, ay sinabi nitong maganda umano ang panahon ngayong araw, pero bigla nga din siyang nagulat, matapos niyang makita si Aster at Damian. Agad nga din niyang tinanong, kung saan umano nagpupunta si Aster, bukod dun ay tinanong nga din niya, kung bakit umano malinis ang kasuotan ng ating bida, at kung sino ang kanyang kasama, gayon na din kung may pera daw ba ang bata. Pero bigla namang lumapit at sinuntok ni Aster ang lalaki, at matapos nga itong bumagsak, ay sinabi ng ating bida na mukhang tama ang lugar na pinuntahan niya. Bukod dun ay sinabi nga din ito, na ngayon umano ay makakatanggap siya ng mahigit 100 pag-atake, mula sa ating bida bilang pampagana. Pero bigla nga ding napansin ng ibang palaboy ang nangyari, kaya naman agad na nagkumpulan ang mga ito at tinanong, kung sino ang nangahas na pumasok sa kanilang kuta, hanggang sasabihin nga ng isa, na siya umano ang pinakabata sa kanila. Habang ang ating bida naman, ay biglang natawa habang sinasabi na pamilyar ang mga mukha nila, ang mga mukha ng palaboy na laging nananakit sa kanya. Pero ngayong araw nga daw ay titignan ng ating bida, kung hanggang saan ang ibubuga nila, kaya naman tinanong ni Damian ang ating bida, kung maglalaro daw ba sila. Agad nga din niyang pinagsusuntok ang mga palaboy, at kahit pa napapalibutan siya ng mga ito, ay wala naman silang magawa sa ating bida, kaya naman labis ang paghanga ni Damian sa kanya, matapos makita ang mga kamao ng ating bida na nababalot ng kanyang enerhiya. At habang patuloy nga ang panunood nito sa pakikipaglaban ng ating bida, ay sinabi niyang nakakahanga umano si Aster, pero sinabi naman ito na sa ganitong pagkakataon umano, ay dapat sabihin ni Damian na, napakalupit mo kaibigan. Kaya naman agad ding sinabi ni Damian, na napakalupit mo kaibigan, pero biglangang bumagsak ang isa sa mga palaboy sa kanyang harapan, kaya naman agad niyang ginamit ang kanyang abilidad, upang gamutin ang mga pinsalang natamo nito. Nais pa nga sanang magpasalamat ng palaboy, pero binitbit naman siya ng ating bida, na agad tinanong kung ilang suntok na ba ang natamo niya, at muli ay napasigaw na nga lang ito sa sakit, matapos siyang suntukin ni Aster. Nagpatuloy nga ang pagbagbag ng ating bida sa kanila, at hanggang sa sumapit na ang dapit hapon, ay hindi pa din ito tumigil sa kanyang paghihiganti. At matapos nga ng pagpalo niya sa puwet ng palaboy na ito, ay tinanong ng ating bida kung pang ilan na umano ito, pero sinabi naman ng palaboy na nakalimutan na umano niya, kaya naman agad na tinawag ng ating bida ang kanyang kaibigan, na tinatanong naman kung siya na daw ba ulit. Agad na din niyang ginamit ang kanyang hiling-galing, upang gamutin ang mga paulit-ulit na binubugbog ng ating bida na palaboy, kaya naman maiyak-iyak na lang ang palaboy na ito, habang nagmamakaawa na tumigil na ang ating bida. Pero sinabi naman ng ating bida, na kailangan pa umano niyang makatanggap ng 20 pag-atake, habang si Damian naman, ay paulit-ulit ding ginamit ang abilidad niyang hiling-galing, dahilan upang tawagin silang demonyo ng mga palaboy, na napapatanong kung paano nila malalaman kung tapos na sa kanila ang ating bida, dahil 1 to 10 nga lang daw ang kaya nilang bilangin. Samantala pagsapit nga ng gabi, ay nakahanay na sa kanilang harapan ang mga palaboy, at ang ating bida ay tila masaya naman dahil ang paghihiganti niya ay naging matagumpay, dahil nakatanggap umano ng mahigit 2,000 suntok mula sa kanya, ang mga palaboy. Hanggang sa napansin nga ng ating bida ang isa sa mga ito, matapos itong lumapit at tanungin kung tapos na ba siya sa kanila, dahil sa tingin nga daw nito ay sapat na ang lahat ng natamo nilang sakit mula sa pag-atake ng ating bida, at sinabi nga ni Aster na maaari na silang umalis. Pero nag-aalinlangan ng sinabi ng palaboy na ito, na ang ibig niyang sabihin ay kung maaari nang umalis ang ating bida, dahil ang lugar umanong ito ay ang kanilang kuta, dahilan upang magalit ang ating bida, dahil mukhang magkakaroon umano ulit sila ng problema pag hindi pa sila umalis,
kaya naman sila na lang din ang nagkusang umalis ng dahil sa takot. Sunod ay napatingin nga ito sa ibang direksyon, habang iniisip na mayroon siyang bagong problema, dahil sa hindi umano kalayuan, ay nararamdaman niya ang presensya mula sa isang nilalang na patungo sa kanila. Ayon nga din kay Aster, ay palihim at mabilis itong patungo sa kanila, at nagawa nga lang niyang maramdaman ang presensya nito, nang dahil na din sa karanasan niya bilang troubleshooter, matapos nito ay bigla nga din siyang napatingin kay Damian, at naisip na malamang umano na si Damian ang hinahabol ng taong ito. Dahilan upang magduda ang ating bida sa kanyang sarili, dahil sa pagkakaalam niya ay naging maingat naman umano siya, kaya napapatanong din siya kung paano silang nahanap ng mga ito, o kung paano sila nahanap ng mga taga-Blondo family ng mas maaga sa kanyang inaasahan. Sunod ay napatingin nga din siya sa kanyang kamay, at dahil sa hindi pa ganun kataas ang mana na meron siya, ay alam niyang hindi niya ito magagamit upang mag-cast ng spell, at dahil sa mahina din ng kanyang pangangatawan, ay mahihirapan siya sa pisikal na labanan. Kaya naman alam niyang nasa mapanganib silang sitwasyon. Pero kailangan nga lang daw niyang alalahanin ang tunay niyang pagkatao, dahil bilang isang troubleshooter ay hindi rin naman talaga siya nagkaroon ng mataas o madaming mana, kaya naman lagi din siyang nahaharap sa panganib, at ang sitwasyon ng ito ay hindi na bago sa ating bida. Agad nga din niyang tinipon ang lahat ng mana na mayroon siya sa dulo ng kanyang mga daliri, at naisip ng ating bida na malamang sasapat naman na umano ito, at makalipas nga lang ang ilang sandali, ay ginamit at tinutok na nito ang kanyang ray gun sa lalaking mabilis na patungo sa kanila, habang iniisip na isang pagkakataon lang ang meron siya. Pero laking gulat nga ng ating bida, nang lumuhad patungo sa kanila ang lalaki, habang umiiyak at sinisigaw ang young master, dahilan upang bigla namang kilabutan sa gulat si Damian, nang malaman niyang ang lalaking ito pala ay si Alfred. At matapos itong makalapit kay Damian, ay agad niyang tinanong kung alam daw ba ni Damian kung gaano katagal na nila itong hinahanap, at dahil nga daw sa pagkawala ni Damian, ay hindi na nakatulog ng maayos si Alfred, na kanilang butler. Pero sinabi lang naman ni Damian na pakawalan siya nito, gayunpaman ay ayaw namang pumayag ng butler, dahil kailangan ng bumalik ng kanyang young master, bukod doon ay sinabi nga din ni Alfred, na kailangan muna siyang patayin ni Damian kung nais niyang makawala, at agad ngang ipinilit ng isa't isa ang kanilang mga katwiran. Dahil dito ay napagtanto ng ating bida, na wala naman talagang humahabol kay Damian, at mukhang kusa lang talaga siyang umalis sa kanilang bahay. Matapos namang mabuhat ng butler si Damian, ay agad itong humingi ng paumanhin kay Aster, bukod doon ay nagpakilala nga din siya sa ating bida, bilang si Alfred na butler ng Blondo family, kaya naman nagpakilala din si Aster sa kanya. Matapos nito, ay sinabi ni Alfred na mukhang comfortable umano si Damian sa kanya, at agad na niyang inanyayahan at tinanong ang ating bida, kung nais ba niyang sumama sa kanilang pagbabalik sa bahay ng Blondo family. Dahilan upang pansamantalang mapaisip ang ating bida, dahil alam na niyang ang mga pangkaraniwang noble families, ay kinamumuhian ang mga katulad niyang palaboy, at tinuturing na mababang uri ng mga tao, kaya naman hindi niya alam kung ano ang motibo ni Alfred. Ngunit hindi na umano mahalaga ang motibo nito sa ngayon, dahil umpisa pa lang ay nais naman na talaga niyang magkaroon ng koneksyon sa Blondo family. Bukod doon ay ang Blondo family nga din, ang may control sa mga nakakapasok sa tinatawag na City of Hazen, at sa lugar na ito matatagpuan ang pinakamagandang paaralan sa silangang rehiyon, at ito nga ay ang tinatawag na Zen-Ion Academy, bukod doon ay dito din matatagpuan ang pinakamalaking library. Matapos nito, ay sinabi nga ng ating bida na karangalan niyang makarating sa bahay ng mga Blondo, kaya naman agad na sinabi ni Alfred na maghintay muna siya, habang hinahanda nito ang kanilang sasakyan. Sunod ay dinampot nga ng ating bida ang kanyang damit, habang iniisip na ang pagpunta niya sa Blondo family ay hindi kasama sa orihinal niyang plano, ngunit hindi na din naman ito masama, dahil kalaunan ay alam niyang aayon din sa kanyang plano ang lahat, bukod doon ay nais nga daw niyang malaman, kung masasarap ba ang pagkain sa bahay ng mga Blondo. At makalipas pa nga ang ilang oras ay nakarating na sila sa bahay ng mga Blondo, at dito ay naisip ng ating bida, na ito ang unang opisyal na pagbisita niya sa manor ng mga Blondo. Samantala sinabi naman ni Alfred na malalim na ang gabi, kaya naman kailangan na nilang magpahinga, kaya naman si Lancy na umano ang bahala sa kanila, at biglang ang sinabi nitong masungit na katulong, na kailangan umanong sumunod sa kanya ng young master nila na si Damian, dahilan upang mapakamot na lang ito sa ulo, at agad na humingi ng paumanhin matapos siyang mapalo. At sa kabilang dako nga ng manor, ay makikita nating naglalakad sa isang madilim na pasilyo si Alfred, hanggang sa kalaunan ay kumatok ito sa isang pintuan, at agad naman siyang pinapasok. Agad nga ding tinanong ng isang babae si Alfred,
kung saan ito natagpuan si Damian, at agad nga ding sinabi ni Alfred na natagpuan nila si Damian sa Black-White Zone, sa ika-7 distrito nito. Bukod doon ay sinabi din niya na nakabalik na ito sa kanilang manor, at pansamantalang nagkaroon ng katahimikan. Hanggang sa isang malakas na pagsabog nga ang naganap sa harapan ni Alfred, at dito ay tinanong ng babae kung sa ika-7 distrito ba talaga ng Black-White Zone nila natagpuan si Damian, at kung wala bang nangyaring masama sa kanya, sabay sabi na kailangang sabihin ni Alfred ang lahat ng detalye. Bukod doon ay masyado nga din ang galit nito, habang sinasabi na kahit isang hibla lang ng buhok ng kanyang anak ang nasaktan, pero hindi naman na siya natapos magsalita, dahil sinabi ni Alfred na kailangan niyang kumalma at makinig sa mga sasabihin nito. Matapos nang sabihin ni Alfred sa kanya ang lahat ng nangyari, ay kumalma naman na ang ina ni Damian, at nagpasalamat na lang sa Diyos dahil walang nangyari na kahit ano kay Damian, pero itong si Alfred nga, ay iniisip lang na pasalamat na lang umano ang kanilang madam, dahil walang nangyaring masama kay Damian, gayon na din sa mga nagnanay sanang saktan ang kanilang young master. Sunod ay sinabi nga ni Alfred sa atin, na kung sakaling nasaktan si Damian, ay tiyak na hindi kakayaning tumagal ng sinuman, sa tinatawag nilang Blood Witch, dahil ang Blood Witch o kanilang madam, ay ayaw umanong nasasaktan o napapahamak ang kanyang anak. Sunod ay pinuri nga nito si Alfred, dahil naibalik niya sa kanilang manor ng ligtas si Damian, pero sinabi lang naman nito na ginagampanan lang niya ang kanyang tungkulin, bukod dun ay sinabi nga din niya, na may kakaiba umanong nangyari sa pagkakataong ito, kaya naman agad na tinanong ng kanilang madam kung anong kakaiba ang tinutukoy niya. At sinabi nga ni Alfred na tungkol umano ito sa kaibigan ni Damian, kaya naman agad ding tinanong ng madam kung ano ang tungkol kay Aster, at sinabi nga niyang naramdaman ni Aster ang kanyang presensya, bukod doon ay nakapaghanda na din ng pag-atake si Aster bago pa siya dumating, at ang pag-atake nga daw na ito ay tinatawag na mana bullet. Kaya naman nasabi ng madam na mukhang talentado umano si Aster, lalo pa at nagmula lamang siya sa Black-White Zone, pero bigla ngang sinabi ni Alfred na mayroon siyang kahilingan, at seryoso nga niyang tinanong kung maaari ba itong pagbigyan ng kanilang madam. At kinabukasan nga sa manor ng mga Blondo, ay tinawag ni Alfred ang ating bida, upang tanungin kung maaari ba siyang maging successor ni Alfred, pero nagulat lang naman ang ating bida sa kanyang itsura at sinabi, dahilan upang hindi ito makasagot kaagad. Habang si Alfred naman, ay napansin ang gulat ni Aster sa kanyang sinabi, pero sigurado nga daw siyang hindi makakatanggi si Aster sa kanya, dahil ang maging butler ng isang tanyag na noble house, ay may tuturing ng karangalan at yaman ng mga daga na katulad ng ating bida, mula sa Black-White Zone. Pero bigla nga itong natulala matapos mapamura ang ating bida, at muling tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Aster, at agad nga din niyang sinabi na mukhang nagkamali siya ng pandinig. Hanggang sa bigla nga ding sumulpot si Damian sa kanyang likuran, at tinanong ang kanyang kaibigan kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang binitawan niya, o ang pagmumura ng ating bida. Pero tinakpan nga lang ni Aster ang kanyang mga bibig, at sinabing nagpapasalamat siya sa alok ni Alfred na maging successor nito, pero sa ngayon ay kontento na nga daw siya sa kanyang buhay, at muli ay sinabi nito, na nagpapasalamat siya sa alok ni Alfred upang mapili nito na magmamana sa kanyang posisyon, bilang butler ng Blondo family, at masyado nga ang gulat nito sa pagtanggi ng ating bida. Sunod ay sinabi nito na malaki at malawak ang daigdig, pero sinabi lang naman ni Aster na alam niyang hindi ito maliit, dahilan upang mainis si Alfred, pero pinili nga nitong magtimpi, at sinabi na malamang umano ay masyadong mataas ang tingin ni Aster sa kanyang sarili, kung saan ay kaya niyang gawin ang lahat ng nais niya dito sa daigdig, pero muli ay sinabi naman ni Aster na hindi umano siya ganon. Dahilan upang lumabas ang lahat ng mga ugat nito sa muka, pero naisip nga din niyang kailangan pa niyang habaan ang kanyang PC, at tinanong kung narinig na ba ng ating bida ang patungkol sa mga goblins, na pinanganak at nanatili sa mga bangin, sabay sabi na maihahalin tulad lang niya si Aster sa mga yon. Sunod ay sinabi nga niya, na dahil sa nanatili at sa bangin lamang namumuhay ang mga goblins, ay hindi nila alam ang panganib sa labas ng mga bangin ito, pero sinabi naman ng ating bida, na maihahalin tulad niya ang kanyang sarili sa isang wyvern. Dahilan upang maubos na ang pasensya ni Alfred sa kanya, at bigla ngang nadurog ang sahig na kanyang tinatapakan, matapos niyang ilabas ang kanyang aura at sinabing, wala umanong alam ang ating bida, kaya naman kailangan niyang turuan ng leksyon si Aster, at ipapakita nga daw niya dito kung gaano kalawak at kapanganib ang daigdig. At makalipas pa nga ang ilang sandali, ay nagtungo sila sa isa sa mga gusali ng Blondo Manor, at dito ay agad ngang napansin ng mga nag-eensayong kabataan ang kanilang pagdating, kaya naman agad din silang hamanay upang batiin ang head butler na si Alfred.
Matapos nito ay tinanong ni Alfred kung ano ang tingin ni Aster sa mga ito, at sinabi na kasing edad lang niya ang mga kabataang ito, pero napatunayan na nila ang kani-kanilang talento sa mga blondo, sabay sabi na malamang sa nararamdaman naman niya ang lakas ng kanilang presensya. Ganun ba wika lang naman ni Aster, habang iniisip na kahanga-hanga talaga ang Blondo family, at hindi nga daw siya makapaniwala, dahil ang mga kabataang ito sa kanyang harapan, ay talaga namang naturuan ng maayos, bukod dun ay nagkalat nga daw sa buong lugar na ito ang kanilang mga aura. Pero bigla nga ding napangiti ang ating bida, at naisip na kahit pa naturuan sila ng maayos, ay tila mga goblins lamang ito sa kanyang paningin. Sunod ay sinabi nga ni Aster, na tila may nararamdaman nga siya mula sa mga kabataang ito, kaya naman agad ding tinanong ni Alfred, kung ngayon ba ay tinatanggap na niya ang alok nito sa ating bida, sabay sabi na tiyak umanong malalagpasan niya ang lakas ng lahat ng mga nandito, bukod doon ay sisikat din siya. Pero umiling nga lang si Aster, habang sinasabi na ayaw niyang sumikat, kaya naman muli ay tinanong ng butler kung bakit umano, hanggang sa biglangang nagtaas ng kamay at tinawag ng isa sa mga trainee ang head butler. Ayon kay Alfred, ay ito umano ang pinakamalakas sa lahat ng trainee nila, at ang hambog nga na ito ay agad sinabi, na kung may naramdaman talaga ang ating bida na nagmumula sa kanila, ay tiyak na hindi siya tatanggi sa alok ni Alfred. At dahil sa tumanggi nga daw ang ating bida, ay tiyak na hindi pa niya naramdaman ng husto ang kanilang aura at lakas, kaya naman kung mabibigyan daw siya ng pagkakataon, ay personal niyang ipaparamdam sa ating bida ito. Agad namang tinanong ni Alfred, kung nais ba niyang makipag-sparring, pero tinanong naman ng hambog, kung talaga daw bang matatawag nilang sparring ang pakikipaglaban niya sa ating bida, at sinabing ipapatikim lang daw niya ng konti kay Aster, ang ganap na kapangyarihan. Naisip naman ni Alfred na masyadong arogante ang hambog, pero hindi na nga din daw masama ang naisip niyang idea, kaya naman agad din niyang tinanong si Aster kung nais ba nitong labanan ang hambog. At dito nga ay naisip ng ating bida, na alam umano niyang sa pananaw ng mga hambog na ito, ay isa siyang malaking tinik, at mukhang sa kanilang mga paningin nga daw, ay isang naligaw na insekto lamang sa lugar na ito ang ating bida. Sunod ay tinanong nga ni Aster, kung maaari ba siyang pumili ng kanyang makakalaban, na agad namang kinumpirma ng butler, kaya naman agad niyang tinuro ang leader ng mga hambog, gayon na din ang iba pang mga hambog na kasamahan nito. At habang masyado nga ang kanilang gulat, ay sinabi ni Aster na lalabanan niya ng sabay-sabay ang 5 hambog, pero kung natatakot nga daw sila, ay maaari na silang tumakbo, o di naman ay magpakamatay. Kaya naman maging ang butler ay masyado ang gulat, at matapos ngang tumulo ang pawis nito, ay bahagya siyang nangiti, hanggang sa tuluyan na nga itong tumawa ng pagkalakas-lakas, habang iniisip na tama umano, dahil ang kanyang napili upang pumalit sa kanya, ay dapat na ganito nga ang ugali. Sunod ay tinanong nga ng butler, kung kaya ba niyang panindigan ang kanyang mga binitawang salita, dahil ang mga salita umanong yon, ay maaaring ituring ng iba bilang insulto, pero nangiti lang din naman ang ating bida, at sinabi na anumang mga salita ang bitawan niya, ay kaya niyang panindigan. Kung ganon ay ituloy na natin ito wika naman ni Alfred, sabay sabi na 1 minuto, dahil pag tumagal nga daw ng 1 minuto ang ating bida, ay makakatanggap ito ng gantimpala, ngunit pag hindi siya tumagal ng 1 minuto, ay kailangan niyang tanggapin at sundin, ang anumang sabihin at naisin ng butler. Dahilan naman upang pansamantalang mapaisip ang ating bida, dahil tiyak umano na ang magiging kaparusahan niya, ay ang pagiging successor ng butler, at mukhang nais nga daw siyang igapos, o panatilihin ng matandang ito sa bahay ng mga blondo. Agad nga din silang nagtungo sa sentro ng training ground, at dito ay tinanong ng tagapag-ensayo, kung hindi daw ba ito magiging masyadong mapanganib, pero yun nga daw ang pinakamagandang dahilan ng labanan na ito, at ang panganib na yun din ang siyang magiging dahilan, upang maalis ang katigasan ng ulo ng batang Aster. At matapos nga nitong mapagtanto na seryoso ang butler, ay masyado ang kaba na kanyang naramdaman, dahil pag napinsala nga daw ang bisita at kaibigan ng kanilang young master, ay tiyak na yun na din ang kanyang katapusan, sabay tanong sa kanyang sarili, kung nais na kaya siyang patigilin ni Alfred sa pagtuturo. Pero bigla nga din niyang napansin si Damian sa kanyang tabi, at agad na niyang itong tinawag bilang young lord, sabay sabi na ang kanyang kaibigan ay nasa matinding panganib, kaya kailangan umano niyang utusan ang butler, upang patigilin ang magaganap nilang labanan. Pero masaya nga nitong sinabi na, talaga ba, nagulat ako, dahilan upang mapatakip na lang sa muka ang instructor, habang si Lancy naman ay sinabing magagalit ang kanilang madam, pag nakialam siya sa laban ni Aster, kaya naman napamura na lang din si Damian. Dahilan upang makatanggap siya ng sermon mula kay Lancy, habang si Alfred naman ay inutusan na ang instructor,
na simulan ng kanilang laban, dahilan upang maiyak na lang ito, habang iniisip na wala naman siyang magagawa, kundi sundin ang utos nila, habang si Lancy naman ay tahimik na napatingin sa ating bida. Sunod ay sinabi nga nito kay Damian na aalis muna siya, pero babalik din, kaya wag umanong makikialam sa laban si Damian, na bigla namang natuwa at sinabing oo umano. Habang ang instructor naman na magsisilbing referee, ay inumpisahan ng ipaliwanag ang patakaran sa kanilang laban, at sinabi nga niyang salitan ang mangyayaring labanan, pero bigla namang sinabi ng butler na matira-matibay umano. Dahil dito ay wala nang nagawa ang instructor, at sinabing matira-matibay ang kanilang magiging labanan, kung saan ay hindi ito matatapos hanggat hindi sumusuko ang isang panig, gayunpaman, ay maaari naman niyang itigil ang laban, pag nakita niyang mapanganib na talaga ito. Tahimik namang nakikinig ang ating bida sa sinasabi ng instructor, gayon na din ang mga hambog, na iniisip na isang ligaw na insekto lamang ang ating bida, at mukhang nabubulagan na nga daw siya, matapos niyang makuha ang loob ng kanilang young master at butler, pero sa labanang ito nga daw, ay ipapaalam niya kung saan dapat lumugar ang ating bida. Ngunit matapos ngang ibigay ng instructor ang hudyat sa pagsisimula ng labanan, ay bigla itong nakatanggap ng pag-atake mula sa ating bida, dahilan upang masuka at tumulo ang laway ng hambog, na agad tinignan ng kanyang mga kasamahan, na namimilipit na din sa sakit, nang dahil sa natanggap nilang pag-atake. Matapos nito ay lumapit nga sa kanila si Aster, at sinabi na mukhang sa pagkakataong ito, ay siya ang magbibigay at magtuturo ng leksyon sa mga hambog, at habang tinitipon nga nito ang kanyang mana, ay sinabi nito na ang unang leksyon, ay maanghang ang maliliit na sili. Habang ang hambog namang ito, ay agad naisip na mana bullet ang mga nasa kamay ng ating bida, ngunit napapatanong nga siya sa kanyang sarili, kung ito ba talaga ang basic mana manipulation, at dahil sa hindi nga ganun kalaki ang kailangang mana upang magamit ito, ay alam niyang magiging kapaki-pakinabang ang mana bullet sa labanan. Pero ang ating bida naman, ay sinabi na ang pangalawang leksyon sa kanila, ay ang huwag nilang husgaan ng basta-basta ang bawat tao, at matapos nga niyang gamitin ang mana bullet, ay isa-isang tinamaan sa noo ang mga hambog. Dahilan upang makaramdam ng takot ang leader ng mga hambog, pero kasabay naman ang paghanda ni Aster sa isang suntok, ay sinabi niyang malawak ang daigdig, at higit sa lahat, ay madaming mapapait na bagay ang maaaring maranasan ng bawat isa. Sunod ay sinabi nga niya, na kailangan nilang tandaan ang lahat ng mga tinuro niyang leksyon ngayong araw, bukod dun ay kailangan din nilang pag-igihan pa ang pag-aaral, pero tinawag naman siyang baliw ng isang hambog, at sinabing hindi magic ang ginawa niyang pagsuntok, pero sinabi naman ng ating bida na magic umano yun, at maging ang gagawin nga daw niyang pagsipa, ay isang magic din, at tinatawag nga daw itong physical magic. At habang patuloy nga ang pagka-gimbal ng instructor at iba pang trainees sa kanilang nasasaksihan, ay patuloy din naman ang pag-atake ng ating bida sa kanyang mga kalaban. Pero itong si Alfred nga, ay hindi pa din makapaniwala na magic bullet umano ang ginamit ng ating bida, at napapatanong sa kanyang sarili, kung ilang ulit o ilang beses daw kayang na-compress ni Aster ang magic bullet na yun, sabay sabi na kung pagbabasehan niya ang lakas ng magic bullet ng ating bida, ay malamang sa 4 o 5 beses itong na-compress. At kung sakaling tinamaan nga daw siya ng magic bullet na ito ng ating bida nung nakaraan, ay hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Sunod ay naisip nga nito na ang pamamaraan ng ating bida, ay tunay na innate mana control, habang si Damian naman, ay agad napansin na ito na ang oras upang gamitin niya ang kanyang hiling-galing. Kaya naman habang iniisip ni Alfred na, ang paraan ng pakikipaglaban ng ating bida sa mga trainees nila ay sadyang nakakatakot, ay sinamantala naman ni Damian ang pagkakataon, upang pagalingin ang mga kalaban ni Aster, nang sa ganun ay mapanood pa niya ng mas matagal, ang brutal na pagbagbag niya sa mga ito. Pero biglang ang nakaramdam ng matinding pressure at takot si Alfred, matapos niyang marinig ang tinig ng kanilang madam, agad na din siyang napalingon at nagulat, nang malamang nandito nga ang kanilang madam kasama si Lancy. At matapos nga ding mapansin ng instructor ang kanilang pagdating, ay bigla itong naiyak at tinanong si Lancy kung nandito ba ang kanilang madam, upang iligtas sila sa kasalukuyan nilang sitwasyon, na agad din namang kinumpirma ni Lancy. Habang ang madam naman, ay agad na tinanong si Alfred kung ano ang nangyayari dito, pero sinabi lang naman niyang nagsasagawa lang sila ng simpleng pagsubok, pero tinanong naman ng madam kung anong pagsubok ito, at kung ito daw ba ang tinatawag ni Alfred na simpleng pagsubok lamang. Bukod dun ay napansin nga din niya si Damian, na nakikisali sa ginagawa nilang kalokohan at patuloy na ginagamit ang kanyang abilidad, kaya naman agad ding ipinatigil ng madam ang kanilang labanan. Agad namang sumunod ang butler sa utos ng madam,
habang si Damian ay inutusan namang bumalik na sa kanyang kwarto, gayon na din ang ating bida, habang ang instructor naman ay agad na tinawag ng madam, at dito nga ay sinabi nitong ginawa niya ang kanyang makakaya, upang patigilin o pigilan ang labanan na naganap, pero bigla ngang sinabi ng madam na makakaalis na siya. Samantala pagsapit nga ng gabi sa manor pa din ng mga blondo, ay sinabi ng madam na nauunawaan niya ang intensyon ni Alfred, pero sa pagkakataong ito nga daw ay lumagpas na siya sa limitasyon, kaya naman agad na humingi ng patawad si Alfred, at sinabing tatanggapin niya ang anumang kaparusahan. Pero bago nga ang lahat, ay tinanong ng madam kung anong nangyari sa nangyaring labanan, at kung tinulungan ba ni Damian si Aster. Pero sinabi naman ni Alfred na hindi umano, at sadyang hindi kapani-paniwala lang ang galing ng ating bida sa rambulan, dahilan upang mainis at matahimik ang madam. Dahil dito ay muling nanghingi ng paumanhin si Alfred, at sinabing ang mana bullet na sinabi niya sa madam dati, ay muling ginamit ng ating bida sa naganap niyang laban ngayong araw. Pero sa pagkakataong ito nga daw, ay nakompress ni Aster ng 4 o 5 beses ang mana na kanyang ginamit, at ang ibig sabihin nga lang daw nito, ay mahusay talaga si Aster sa pagkontrol ng kanyang mana, at kahit nga hindi pinakita ng madam ang kanyang reaksyon, ay nagulat umano siya sa kanyang narinig. Bukod doon ay nag-api nga ni Aster ng mag-isa ang 5 kalaban niya, kaya naman napapatanong ang madam kung isang mana bullet lang kaya ang ginamit ni Aster, dahil maging ang mga iniensayo nilang elite mages, ay tiyak umanong mahihirapan na makontrol ang mana, at mas madali pa ang pag-cast ng spell kumpara dito. Sunod ay tinanong nga niya si Alfred, patungkol sa alok nitong maging successor ang ating bida, at sinabi nga ni Alfred na hindi nag-atubiling tanggihan ni Aster ang kanyang alok, ganun ba wika lang naman ng madam, at naisip na mukhang kailangan ulit niyang suriin si Aster, at agad nga din niya itong pinatawag. Agad din namang dinala ni Alfred ang ating bida sa madam, at dito ay agad nga din siyang inutusan ng madam na maupo muna, kaya naman agad din siyang nagtungo sa kanilang harapan upang maupo. Dito ay sinabi ng madam na bago ang lahat, ay kailangan niya munang tignan ang bagay sa loob ng box, at habang masyado nga ang gulat ng ating bida, ay sinabi ng madam na napag-alaman niyang sinabi ni Alfred na bibigyan siya ng gantimpala. Agad naman itong naalala ang pangako ni Alfred sa kanya, pero hindi nga daw niya inaasahan na ang madam pa talaga ang mag-aabot sa kanya nito. Sunod ay sinabi nga ng madam na buksan na niya ang box, kaya naman agad itong kinuha ng ating bida, at masyado nga ang kanyang gulat matapos niyang buksan ang box, dahil ang laman nito ay isang high-grade elixir, at ang elixir nga daw na ito ay binibigay lamang sa mga top 5 magic core, na kanilang nare-recruit. Dahil dito ay nagkaroon ng pagdududa ang ating bida, dahil ang mga ganitong bagay o regalo nga daw, ay tiyak na may kapalit, at kung isang mid-grade elixir nga daw ito ay mauunawaan pa sana niya ang intensyon nila, pero bakit daw kaya top-grade elixir ang binigay ng madam? Agad namang napansin ng madam ang reaksyon ng ating bida, kaya agad din niyang sinabi na tanggapin na niya ang elixir, at huwag nang mag-isip pa ng kung ano-ano, dahil bukod sa pagtulong niya kay Damian sa Black-White Zone, ay nais ding humingi ng paumanhin ng madam, patungkol sa insidenteng naganap ngayong araw. Pero tinanong naman ni Aster, kung wala ba talagang kapalit ang elixir na ito, na agad namang kinumpirma ng madam, pero dahil sa sigurista nga ang ating bida, ay tinanong din niya kung wala bang lason ng elixir, dahilan upang bahagyang mainis ang madam, at sinabing walang lason ang elixir. Gayunpaman, muli ay tinanong na naman ni Aster, kung wala ba talagang hihingi na kapalit ang Blondo family sa kanya, na muli ay kinumpirma ng madam, at sinabing hindi na kailangan pang alalahanin ng ating bida ang anumang bagay, kaya naman agad ding nagpasalamat si Aster sa madam. Walang anuman wika naman ng madam, kaya naman agad na nagningning ang mga mata ng ating bida, kasabay ng paglalaway nito sa high-grade elixir sa kanyang mga kamay, pero bigla ngang nagbago ang mood ng ating bida, nang sabihin ng madam na may alok siya para kay Aster. Muli ay tinawag nga ng madam ang ating bida sa kanyang pangalan, at matapos itong humawak sa ulo ni Damian, ay sinabi nito na nais niyang bigyan ng admission slip si Aster, sabay tanong kung nais ba niyang pumasok sa academy kasama si Damian. Sunod ay sinabi nga ng madam, na dapat umano ay nung nakaraang taon pa nagsimulang mag-aral si Damian, pero hindi nga daw nila ito mapilit na pumasok, kaya naman ngayong taon na lang sana nila ito pag-aaralin. Pero hindi nga daw nila lubos sa kalain, na dahil dito ay naglaya si Damian sa kanilang bahay, at yun din ang dahilan kung bakit inaalok niya ng admission slip sa academy si Aster, dahil alam niyang malapit na siya kay Damian, na agad namang sinabi na magiging masaya siya sa pagpasok, kung kasama niya ang kanyang kaibigan. Agad namang naisip ng ating bida, na may kabuluhan umano ang offer ni Madam Bianca, at bilang isang ina nga ay talagang gagawin nito ang lahat para sa kanyang anak,
At kung puwersahan nga daw nilang pag-aaralin si Damian, ay malamang sa maglihas lang ulit ito, at dahil sa wala na silang ibang maisip pang paraan upang mapapasok sa academy si Damian, ay nais nitong gamitin ang kanilang pagkakaibigan. Bukod dun ay magandang oportunidad nga din daw ito para sa ating bida, dahil bukod sa isang malaki at magandang paaralan ang Zen Ion Academy, ay madami ding mga anak ng nobles ang nag-aaral sa lugar na yun, kaya naman kung magkakaroon siya ng koneksyon sa mga ito, ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito kalaunan. Ngunit kahit magandang pagkakataon nga daw ito para sa kanya, ay naisip naman niyang tila magagapos na siya sa Blondeau family, o mawawala ng kalayaan, dahil dito ay agad niyang sinabi sa madam na pag-iisipan muna niya ito, kaya naman sinabi na lang ng madam na hihintayin niya ang desisyon ng ating bida. Pero bago nga siya umalis, ay sinabi ng madam na curious siya sa isang bagay, at agad na tinanong kung bakit tinanggihan niya ang alok ni Alfred, na maging kahalili nito sa pagiging butler. Habang si Aster naman, ay napansin na nasa likod lang ng mga pintuang ito si Alfred, kaya naman bigla siyang nangiti, at matapos nga niyang maalala ang pagyusad ni Alfred ng nakaluhod, ay sinabi nitong ang kanyang mga tuhod ay mahalaga para sa kanya, dahilan upang magtaka at magulat si Madam Bianca sa kanyang sagot, gayon na din si Alfred, na kanina pa nakikinig sa kanilang usapan. Samantala makalipas pa nga ang ilang sandali sa kwarto ng ating bida, ay inumpisahan na niya ang pagkonsumo sa high-grade elixir na ibinigay sa kanya, at dito ay naisip ng ating bida na ganito pala ang epekto ng elixir na ito, dahil kahit 10% pa lang ng elixir ang kanyang naabsorba, ay nararamdaman na nito ang mataas na pag-angat ng kanyang mana. Bukod doon ay naisip nga din niya, na malamang sa isang factor din ang pagbabago ng kanyang physique, dahil sa kasalukuyan ay isa na umano itong Flameborn. Ang pangkaraniwang pag-absorb nga daw sa mga spirit power, ay madalas nagdudulot ng impurity sa kanilang mana, pero dahil sa Flameborn physique niya, ay walang impurities na pumapasok sa kanya, dahilan upang masabi nito na mas epektibo ang high-grade elixir, kumpara sa kanyang inaasahan. Sunod ay naisip nga niya ang patungkol sa alok ni Madam Bianca na pagpasok sa academy, at dati umano ay napag-isipan na din niya ang patungkol sa bagay na ito, kaya naman daw alam na niya sa kanyang sarili, ang kasagutan sa offer ni Madam. Bukod doon ay naisip nga din niya, na madali lang siyang makakahanap ng mga sponsors pag pumasok siya sa academy, kung saan ay magkakaroon din siya ng madaming advantages, pero pakiramdam nga daw niya, ay tila nahuhulog siya sa isang patibong sa pagkakataong ito. Matapos nito, ay naisipan ng libutin ng ating bida ang manner ng mga Blondeau, kaya naman agad din siyang lumabas sa kanyang kwarto, pero bigla niyang narinig ang isang tinig, na tinatanong kung siya si Aster. At ang tinig ng ito, ay mula sa isang lalaki na mayroong platinum blonde na kulay ng buhok, pero dahil sa alam nga ng ating bida na tanging si Damian lamang, ang direct line ng Blondeau family, ay naisip niyang malamang sa isa itong collateral na kamag-anak. Pero bakit daw kaya ang mga tao sa pamilyang ito, ay tila palaging padalos-dalos, at agad nga niyang sinabi na hindi siya si Aster, kaya naman masyado ang gulat ng lalaking ito. Sunod ay sinabi nga niya, na ang maruming mga buhok ng ating bida, at ang nakakairita niyang mga mata, ay tumutugma sa mga descriptions na binigay sa kanya, dahilan upang bahagyang mainis ang ating bida. Sunod ay sinabi na nga lang nito, na ang kulay at itsura ng buhok ay maaaring magbago anumang oras, depende na din sa liwanag, sabay tanong kung paano umano niyang nasabi na nakakairita ang mga magaganda niyang mata. Dahilan upang pansamantalang mapaisip ang lalaking ito, at agad na tumalikod sa ating bida, habang sinasabi na tama nga ang ating bida, magaganda ang kanyang mga mata, at agad din siyang humingi ng paumanhin. Pero bigla ngang nagtungo si Alfred sa ating bida, at agad niya itong tinawag sa kanyang pangalan na Aster, habang sinasabi na mukhang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kahapon, kaya naman nais din niyang humingi ng paumanhin, at dahil nga daw sa pagtanggi ng ating bida sa kanyang alok, ay hindi siya makatulog. Sunod ay sinabi nga nito, na kahit umano maging isang butler na si Aster, ay hindi niya kailangang gamitin ang kanyang tuhod sa pagluhod, lalo na sa pag-usad, at isang malaking pagkakamali nga lang daw ang nakita niya nung nakaraan. Pero ang ating bida nga, ay bahagyang natulala lang naman ang tawagin siya sa kanyang pangalan, at unti-unti nga nitong tinignan, ang lalaking kanina lamang ay naloko at napaniwala na sana niya. Sunod ay napamura na nga lang din si Aster, nang sabihin ng lalaki na tama talaga umano siya, dahil ang mga mata nga daw niya ay talagang nakakairita, kung saan ay hinalintulad niya din ito sa mga mata ng patay na goblins. Sige na tama ka na wika naman ng ating bida, dahilan upang tuluyang magalit ang lalaking ito sa ating bida, dahil matapos na umanong magsinungaling si Aster, ay umaasta ito na parang walang nangyari.
Sunod ay nais nga sana niyang atakihin si Aster, pero bigla naman niyang napansin ang nakakatakot at masamang tingin ni Alfred sa kanya, kaya wala na itong nagawa, kundi tumalikod at sabihing nakaligtas umano si Aster sa pagkakataong ito, pero inanyayahan nga niya ang ating bida na magtungo sa Mage Hall, dahil sa lugar umanong yun ay sisiguraduhin niyang matuturuan ng tamang asal ang ating bida. Agad namang tinanong ng butler kung may problema ba sila, pero sinabi naman ni Aster na wala umano yun, habang iniisip na saktong-sakto ang timing ng hambog, at dahil wala nga daw siya sa mood ngayon, ay tiyak na pupuntahan niya ito mamaya sa Mage Hall, at agad na din siyang nagpaalam sa butler, kung maaari ba niyang puntahan sa Mage Hall ang baliw na hambog. Samantala pagsapit nga ng umaga, ay agad siyang nagtungo sa office ni Madam Bianca, kaya naman tinanong nito kung ano ang kailangan ni Aster, at dahil sa masyadong maaga nga daw siyang nagtungo dito, ay tinanong niya kung napag-isipan na ba ni Aster ang kanyang alok, na agad namang kinumpirma ng ating bida, kaya naman agad din itong napatingin kay Aster, na sinabing mag-e-enroll siya sa academy. Dahil din dito ay pansamantalang nanlaki ang mga mata ng Madam, at sinabing nagulat talaga umano siya, sa bilis ng pagdedesisyon ni Aster, pero mainam na nga din daw ito, dahil makakapaghanda sila ng mas maaga. Pero habang hindi pa nga daw naaayos ang lahat, ay magpahinga na lang muna ang ating bida, kaya naman agad din itong nagpaalam sa Madam, at matapos nang makaalis si Aster, ay bigla namang sumulpot sa pintuan si Alfred. Dito ay tinanong niya kung ano ang sadya ni Aster sa Madam, na agad namang sinabi na tinanggap niya ang alok na pumasok sa academy, kaya naman hindi na nito na-control pa ang kanyang sarili, nang dahil sa tuwa, at sinabing alam daw talaga niyang si Aster ang karapat-dapat. At habang tahimik nga lang na nakatingin sa butler si Madam Bianca, ay sinabi ni Alfred na alam niyang ang Blondo family na ang sasagot sa gastusin sa unang semestre ni Aster, pero paano naman daw ang mga gastusin sa susunod na semestre? Sunod ay sinabi nga niya, na ang tulad ni Aster na palaboy lamang sa black-white zone, ay tiyak na hindi kakayanin ang tuition fee, dahil dito ay tiyak din umanong magiging balisa ang ating bida, dahil sa mas nanaisin na nitong makapag-aral pa. Kaya naman pag dumating umano ang pagkakataong yun, ay sasamantalahin ito ni Alfred upang tulungan ang ating bida, nang sa ganon ay hindi na ito makatanggi pa sa kanyang offer, pero biglang sinabi ng Madam na masyado siyang maingay, kaya naman agad din siyang humingi ng paumanhin at nagpaalam. At sa pag-alis nga ni Alfred ay pansamantalang natahimik ang Madam, hanggang sa mapabuntong hininga na lang din ito, dahil alam naman daw niya kung bakit sobrang saya ni Alfred ngayon, at yun nga ay dahil sa muli siyang nagkaroon ng pagkakataon upang mahikayat na maging successor niya si Aster, matapos nitong tanggihan ng paulit-ulit ang kanyang alok. At sa madaling salita nga daw, ay isang palpak na plano ang alok nilang pagpasok ni Aster sa academy, pero ang rason nga daw kung bakit mataas ang kumpiyansa ni Alfred na magiging successor niya si Aster matapos siyang pumasok sa academy, ay dahil sa ganung paraan siya naloko ng dati nilang head butler, at dahil dito, ay naisip ng Madam na isang kawawang nilalang si Alfred. Sunod ay makikita naman nating naglalakad si Aster, at makalipas pa nga ang ilang sandali, ay nakarating na ito sa Mage Hall ng mga Blondo, at agad na din siyang pumasok dito, habang iniisip kung nasaan na kaya ang hambog na yon. Pero isang nakabalabal na lalaki nga ang lumapit sa kanya, upang tanungin kung bakit siya nagtungo dito, at dahil sa hindi nga alam ng ating bida ang pangalan ng hambog, ay sinabi na lang nito ang itsura ng hambog at sinabi na siya ang sadya niya dito. Agad namang sinabi ng lalaking ito, na inaasahan na nila ang pagdating ng ating bida, kaya naman agad din niyang itinuro ang daan, at matapos nga ng kanilang paglalakad sa madilim na pasilyo, ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. At bago nga pumasok ang ating bida, ay sinabi pa ng lalaki na ingatan niya ang kanyang ulo, matapos siyang pumasok sa pintuan, kaya naman masyado ang pagtataka ni Aster. At matapos nga siyang pumasok, ay biglang sumambulat sa kanya ang iba't ibang mga papel at alikabok, dahilan upang maisip ng ating bida na malamang sa ito ang tinutukoy ng lalaki kanina. Dito ay tinanong naman ng isang lalaki, kung siya ba si Aster, at sinabing kinagagalak niyang makita ang ating bida, sunod ay nagpakilala nga ito bilang si Wenji von Blondo, at tinanong kung nagtungo ba siya dito upang makita ang nakakabata niyang kapatid. Pero tinanong naman ng ating bida, kung ano ang ibig niyang sabihin, habang iniisip na ang hambog umanong yun, ay talagang tinawag ang kanyang kuya upang humarap sa ating bida. Sunod ay naalala nga ni Aster, na matapos ang ilang ulit niyang pagpasok ng palihim sa mga Magic Academy, bilang isang troubleshooter, ay napag-alaman niya na ang mga mage na nag-aaral ng patungkol sa magic, ay mayroong pagkakahalin tulad ang kanilang mga characteristics, at ito nga ay tinatawag na penholder. Isa sa mga characteristics na ito, ay ang pagkakaroon ng magulong buhok,
at dahil sa madalas nilang sinasabunutin ang kanilang ulo, ay madalas ding nabubunot ang kanilang mga buhok. At kung hahatiin nga daw niya ito sa ilang stages, ay masasabi niyang stage 1 ang pagsusuot nila ng balabal, upang matakpan at maitago ang unti-unti pagkaubos ng kanilang buhok. Ang stage 2 naman, ay ang pagsuko nilang itago pa ang mga ito, at hayaan na makita na ng iba ang nakakalbo nilang ulo, habang ang pangatlong stage naman, ay ang tuluyan ng pagiging kalbo ng mga mage. At ang final stage nga daw, ay ang pag-research ng mga ito sa paggawa ng isang imposibleng magic spell, at ito nga ay kung paano mapapatubo ulit ang buhok, at hanggang ngayon ay wala pang nagtatagumpay na makagawa nito. Pero mukhang iba nga daw ang lalaking ito sa kanyang harapan, at ang lalaking ito nga ay agad na nanghingi ng paumanhin sa ating bida, at sinabi na sa tingin niya ay mukhang masyadong bata pa ang kanyang kapatid, kaya ganun ang naging ugali nito sa harap ng ating bida, sabay sabi din na imposible umanong makagawa ng isang bastos na pagkakamali ang bisita ng kanilang young master. Pero habang nakatingin nga si Aster sa kanya, ay masyado ang paghanga nito, dahil bukod sa hindi pa siya nakakalbo, ay masyado pa din siyang bata, at agad nga niyang tinanong kung nagtatrabaho ba ito sa academy, na agad din namang kinumpirma ni Wenji, at sinabi na siya ang vice dean ng academy. At dahil sa bata pa lamang ito, ngunit isa na siyang vice dean, ay naisip ng ating bida na ang Blondo family umano, ay hindi basta-basta maglalagay ng isang batang vice dean sa academy, kung hindi talaga siya talentado, at kung hindi nito matutumbasan ang lakas at abilidad ng mga nakaraang vice dean. Pero habang nakatingin nga si Wenji sa ating bida, ay tinawag niyang young master si Aster, at sinabi na tila kakaiba umano siya, dahil hindi siya katulad ng mga anak ng noble families, na tila mga naliligaw ng landas, ganun ba wika lang naman ni Aster. Kaya naman binati na lang niya ang ating bida, dahil napag-alaman nga daw niyang inalok siya na pumasok sa academy, na agad lang din namang kinumpirma ni Aster, pero bigla ngang sinabi ni Wenji na magandang oportunidad ito para sa kanya. Bukod dun ay sinabi nga din niyang nagtapos siya sa academy, at kasama siya sa 145th class. Dahilan upang magbago ang reaksyon ni Aster, na agad napapatanong sa kanyang sarili, kung bakit ito biglang sinasabi ni Wenji sa kanya, habang si Wenji naman, ay biglang nanghingi ng paumanhin matapos makita ang reaksyon ng ating bida, at sinabing nadala lamang siya nang dahil sa papasok din sa academy si Aster. Sunod ay tinanong nga nito, kung dapat na ba nilang pag-usapan ang dahilan kung bakit nandito ang ating bida, kaya naman tinanong ni Aster kung ano ang ibig niyang sabihin, pero sinabi nga ni Wenji na bago nila pag-usapan yon, ay kailangan niyang kumpirmahin ang isang bagay. Sunod ay seryoso nga niyang tinanong ang ating bida, kung handa ba siyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa isang kaibigan, pero hindi nga alam ni Aster kung ano ang kanyang ibig sabihin, kaya naman nanatili itong tahimik. Dahil dito ay inilabas ni Wenji ang isang grimoire, at sinabi na ang bagay na ito ay may kinalaman sa reputasyon ng Blondo family, at kung kaya nga daw isakripisyo ni Aster ang buhay niya para sa kanyang kaibigan, ay ibibigay niya ang librong ito sa ating bida, na masyado naman ang gulat. Ang librong ito ay naglalaman ng sekretong teknik ng Blondo family, at ito nga ay ang Healing Light. Samantala sa kasabay na oras naman sa garden ng mga Blondo, ay makikita natin si Madam Bianca na tila may kakaibang naramdaman, gayunpaman ay ipinagwalang bahala naman niya ito, at dahil sa hindi na niya kakailanganin pang problemahin ang pagpasok ni Damian sa academy, ay tila nakaluwag umano ang kanyang kaisipan. Sunod ay naalala nga din niya ang ating bida, at naisip na isang mabuting kaibigan talaga umano siya para kay Damian, bukod dun ay talentado nga din daw si Aster, at gusto din niya ang pag-uugali nito, kahit pa sinabi ni Alfred na may pagkabastos siya at walang hiya, dahil alam nga daw niyang lahat ng kabataan ay ganun naman talaga. Pero ang pinakagusto nga daw niya sa lahat, ay ang hindi nagbago ang ugali ni Aster, matapos niyang malaman ang tunay na pagkatao ni Damian, bukod dun ay hindi din siya katulad ng ibang tao, na masyadong sip-sip at panay ang papuri. At ang tulad nga daw ng ating bida ay bihira lamang, kaya naman masasabi niyang karapat-dapat talaga siyang manatili sa kanilang Blondo family, ngunit dahil sa bihira at kakaiba nga daw ang ating bida, ay siguradong hindi siya mananatili sa isang lugar lamang, at hinalintulad nga niya ito sa isang malayang ibon. Gayunpaman, ay maraming paraan naman daw ang maaaring gawin upang mapanatili ang isang tao, at mukhang kailangan nga daw niyang pag-isipan ng mabuti ang mga dapat niyang gawin kalaunan, upang mapanatili ang ating bida, at para sa ikakabuti ng anak niyang si Damian, ay hindi niya haayaan na masayang ang talento ni Aster. Samantala, nananatili namang tahimik ang ating bida habang nakatingin sa grimoire, at napapatanong ito sa kanyang sarili, kung isang patibong ba ang pag-alok ni Wenji sa kanya ng sekretong aklat ng mga Blondo.
Habang si Wenji naman, ay patuloy na nakatingin sa mga mata ng ating bida, at naisip nga niyang tila transparent at malinaw umano ang mga mata ni Aster, kaya naman hindi niya mabasa ang iniisip ni Aster mula sa kanyang mga mata. Naisip nga din ni Wenji, na ang emosyon umano ng tao ay nababasa niya mula sa mga mata nito, at sa pamamagitan nga nito, ay nalalaman niya kung may maganda o masamang intensyon ba ang mga tao, ngunit ang mga mata nga daw ni Aster, ay hindi nagpapakita ng kahit na anumang emosyon, kaya naisip din niya na ang mga matang ito, ay perpekto para sa isang assassin. At sa madaling salita nga daw, ay tila nakasuot ng isang maskara si Aster, isang maskara na maging si Aster, ay hindi na makilala ang kanyang sarili. Sunod ay sinabi nga nito kay Aster, na alam niyang hindi madaling pagdesisyonan ang kanyang katanungan, at dahil sa nasa harapan na niya ang gantimpala, ay hindi umano kailangang madaliin ni Aster ang pagsagot, pero sinabi naman ni Aster na ngayon pa lamang ay may kasagutan na siya, at sinabi nga niyang ayaw niya ito. Sunod ay binago nga ni Aster ang kanyang pag-upo, at sinabing kung may nais sabihin si Wenji ay sabihin na niya, at kung may nais nga daw itong ipagawa, ay gagawin naman ni Aster kung kaya niya, pero kung hindi nga daw, ay hindi niya maaaring pilitin ang ating bida. Pero sinabi nga ni Wenji, na matapos niyang marinig ang mga nais nitong sabihin, ay maaari nang malagay sa panganib ang buhay ni Aster, dahil kung tatanggi daw si Aster matapos niya itong marinig, ay malamang sa dito pa lang ay patayin na siya ni Wenji. Edi patayin mo wika naman ang ating bida, at sinabing isang beses lang naman tayo mabubuhay diba, sabay sabi din sa kanyang sarili, na pangalawang buhay na pala niya ito. At dahil nga sa sinabi ni Aster, ay biglang nagliparan ang mga papel sa kwarto, matapos na ilabas ni Wenji ang kanyang aura, at dahil din dito ay unti-unting nayayanig ang buong lugar, pero kahit patuloy nga ito sa paglabas ng kanyang aura, ay tila wala naman itong epekto sa ating bida. Dahilan upang bigla na lang din siyang mangiti, at sinabing hindi na niya matagalan ang kanilang sitwasyon, sabay sabi ding nakapasa sa pagsubok ang ating bida, kaya naman sasabihin na niya ang katotohanan kay Aster ngayon. Sunod ay sinabi nga ni Wenji, na kailangan niya ng isang tao na maaari niyang mapagkatiwalaan, at ang kailangan nga daw niya, ay hindi miyembro ng pamilyang Blondo, pero naisip lang naman ni Aster, na kanina lang ay muntika na umano siyang suntukin ng buong lakas ni Wenji. Sunod ay sinabi nga nitong magpapakatotoo na siya, at wala nga daw siyang mataas na expectation sa ating bida, dahil alam niyang ang mga palaboy sa Black-White Zone, ay pare-pareho lamang, bukod dun ay bata pa daw si Damian, kaya naman hindi pa siya marunong kumilatis ng mga tao. Sunod ay sinabi nga din niya, na lubos umano ang pagmamahal ni Madam Bianca kay Damian, pero kaduda-duda nga daw na hinayaan nito, ang isang palaboy mula sa Black-White Zone, upang manatili sa tabi ng kanilang young master. At dahil sa nananatili sa bahay ng mga Blondo ang ating bida, ay nagkaroon ng alitan si Aster at ang kanyang kapatid, at dahil nga umano sa alitan na yon, ay pinatawag niya si Aster upang makausap. Pero naisip naman ng ating bida, na ginawang dahilan lamang ni Wenji ang kanyang kapatid, upang ipatawag siya diba, at si di malamang dahilan, ay nabasa nga niya ang iniisip ni Aster mula sa kanyang mga mata, at agad na kinumpirma ito sa ating bida. Bukod dun ay sinabi nga din niya, na magiging mahirap umano pag siya ang gumawa ng unang hakbang, lalo at hindi naman ito alitan sa pagitan ng mga miyembro ng mga Blondo, sabay sabi na mahigpit ang patakaran sa Blondo family. Matapos nito ay biglang nagdilim ang mukha ni Wenji, at sinabi sa ating bida na minamanmanan siya ng Dekulan family, kaya naman pansamantalang natahimik ang ating bida, at tinanong si Wenji kung ano ang dahilan. At dito nga ay sinabi ni Wenji, na total ay wala naman pakialam ang ating bida kung mamatay na siya ngayon, ay sasabihin na nito ang lahat kay Aster, sabay sabi ding wala naman talaga siyang intensyon na patayin si Aster. At masyado nga ang gulat ng ating bida, matapos sabihin ni Wenji na sa kasalukuyan, ay pinag-aaralan niya ang Dekulan Heavenly Origin Art, pero mukhang napag-alaman na nga daw ng Dekulan family, ang patungkol sa kanyang ginagawa. At dahil naman sa reaksyon ni Aster, ay tinanong ni Wenji kung alam din ba nito ang patungkol sa Heavenly Origin Art, sabay sabi na ang Heavenly Origin Art ay sekretong teknik ng Dekulan family, at aksidente nga lang daw niyang nakuha at nakita ang patungkol doon, pero sinabi naman ni Aster na teka muna. At tinanong nga niya kung paano umanong ang isang tao na dapat ay patay na, pero buhay pa din hanggang ngayon, at mukhang ang tinutukoy nga niya sa tanong na ito, ay kung paano siya nakabalik sa nakaraan. Maliban doon ay sinabi nga din ng ating bida, na kung pinag-aaralan umano ng Blondo ang patungkol sa teknik ng Dekulan, ay hindi ba natural lang na humanap din sila ng paraan, kung paano ito masisira o malalabanan. Mukhang madami kang alam wika naman ni Wenji,
Pero malupit nga daw ang Dekulan family. Kaya naman kung kailangan niyang pag-aralan ang sinasabi ng ating bida, ay kakailanganin din niyang pumatay ng miyembro ng Dekulan family. Sunod ay sinabi nga din niya, na nung una umano ay nais lang niyang matuklasan ang paraan, kung paano masisira at malalabanan ang teknik ng Dekulan, pero matapos nga daw niyang masimulan ang pag-aaral niya dito, ay nakikita naman na siguro ni Aster ang resulta. Sinabi nga din niya, na ang Heavenly Origin Technique, ay ang pinagmulan ng lahat ng mga teknik ng Dekulan family, kaya naman maituturing niya itong pamamaraan, upang mapag-ibayo pa ang mga perpekto ng techniques. At dahil nga sa kapangyarihan na maaari niyang makamit, ay hindi na talaga niya mapigilan ang kanyang sarili, at tinanong kung hindi daw ba dapat, na mas nauunawaan ng ating bida ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi nga makapaniwala si Aster, at sinabing hindi umano baliw ang taong nasa kanyang harapan, dahil sobrang baliw at hayop na ito sa kapangyarihan.